Lenta na. Sana all. Vice President Sara Duterte versus Palace Undersecretary Claire Castro. Si Claire Castro, nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siya na spokesperson ng Office of the President. Dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Sabi po niya ay nakakaya tayo sa internationally, ay mas nakakahiya po yata ito. Dahil ito mismo ay na-news at nandyan pa po ang kanyang mukha. Dala daw ng kahihiyan si Claire Castro. Simple lang yun. Nagdadala ng kahihiyan si Claire Castro. 6 na words lang yan. Hindi na dapat daw pinakikinggan si Claire kasi dadala lang. Kasi nga yung mga media, tanong ng tanong sa kanya, ano po masasabi niyo sa sinabi ni Claire? Sabi lang ni Inday, hindi na ako interesado sa sabihin niya. Wala namang kwenta sinasabi niya. Nagdadala ng kahihiyan yan sa Pilipinas. Ba't pa natin pinakikinggan niya? Wala yan. Wala naman, ano yan, wala namang posisyon yan. Walang posisyon yan sa Pilipinas na nakakatulong sa bayang Pilipino. O mali, wala yang posisyon sa Pilipinas na nakakatulong sa Pilipino. Ang tinutulungan lang naman ni Claire Castro si Bongbong. Ang tinutulungan lang ni Claire Castro pabanguhin yung pangalan ni Bongbong. Sabi ko nga sa inyo, ang tae. Kahit kulayan mo ng pink, tae yan. Kahit budburan mo ng ng ginto yan, tae pa rin yan. Kahit na kahit saan mo ipahid ang tae, mabaho yan. So kung ang magpapabango sa iyo isang taong mabaho din ang utak, wala talagang mangyayari. So yun lang sinabi ni Inday, wala. Takay mo press officer natin ganyan. Nakakahiya yan. Sa history ng lahat ng mga press officer sa buong Pilipinas, kahit na sa buong mundo, walang ganyan ka Indio. Magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat na YouTube, Boss D at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan, mga hindot, mga supot, mga buwisit, mga kupal, lahat ng mga magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga impakto, mga mangkukulam, mga mang-uumit, mandarambong, mandurukot, mga durobo, mga demonyo, satanas, sudas, barabas, hestas dito sa Pilipinas. Kamusta naman ang buhay-buhay? Nako, pasensya na hindi tayo nakapag-upload this past few days dahil alam niyo naman na ang Banateros ay nagkaroon kami ng konting tawag dito, out of town. Isang linggo kami nawala. Bale, nagpunta kami ng Davao City ng Monday and then bumalik kami Friday na. Tapos sunod-sunod yung mga events na pinuntahan natin, syempre maaga yun kaya hindi kami nakakapag-upload. Kaya pagpasensyahan nyo na mga kababayan, kung pansamantala ang Banateros ay medyo nawala sa eksena, pero wag kayong mag-alala, nagbabalik tayo at hindi tayo humihinto. Never tayong hihinto. Nasusubaybayan nyo naman siguro, hindi ba, doon sa aming mga sa aming mga Facebook, yung aming mga gawain. Speaking of Facebook, nako po, mag-follow po kayo dito sa Boss Dada 2.0. At dyan sa Facebook page natin, wala na. Yung Facebook page natin na restricted na naman. Nakalagay, hindi na tayo ino-offer na naman. Naka-shadow ban na naman tayo. Okay, dahil sabi ko nga sa inyo, yung Facebook natin ay palakas ng palakas. So yung monetization function niya, wala na. Pero okay lang. Okay lang kahit walang kita. Basta ang importante yung boses natin na ilalabas natin. Ngayon, hindi ino-offer ang ating mga post sa Facebook. So yung mga 300,000 followers natin, I suggest puntahan nyo lagi yung aking page. Tapos lahat ng mga reels ko doon, uploads ko doon, statements natin doon, ikalat nyo i-share ninyo lahat. Para kahit na hindi ino-offer ni Meta yung ating mga upload sa mga walls ng mga hudas sa Pilipinas, kayo na ang magpakalat mga bossing para tuloy-tuloy pa rin ang ating advokasya, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagpapakalat ng mga balitang karapat-dapat sa sirkulasyon.
Importante yan, no? Kasi talagang alam nyo kung saan na naman tayo nadali. Nadali na naman tayo sa mga pictures na yan. Oo, na mga kumakalat-kalat na mga pictures. Ingat kayo ha, ito technique lang. Mga kababayan, technique lang. Kailangan natin mag-ingat sa mga pictures na sinishare natin. Most of the finlag ako, yung mga shinare ko na picture. Alam nyo, maraming mga, sabi ko nga sa inyo, dami talagang mga mga gumagawa ng mga peking pictures. Tapos kapag shinare mo, kahit na yung caption mo, kahit maayos yung caption mo o katulad nito, nadali ako doon sa isang image na kumalat na binabanatan ni Raffy Tulfo yung mga Duterte na sila daw ang may kasalanan ng kabulastugan sa Pilipinas. Ang caption ko doon, totoo po ba ito? With question mark. Putangin na tong Vero Files na to talaga Tsaka itong Rappler na to Tangina, binibait nila tayo ng mga pictures na ganyan para kapag ipinost mo kahit tama naman yung caption mo, ipa-flag nila yung page mo at namimili lang sila. Namimili lang sila, tinitingnan lang nila kung sino yung mga malalakas sa social media. Pag malakas ka sa social media, ikaw ang uunahin nila. So, medyo delicate siyang Facebook natin. Katulad nung nangyari noon, delicate yan. Kaya ang gagawin natin, bago pa man mawala yung page na yan, gagawa tayo ulit ng panibagong page at palalakasin natin ulit yun. Palalakasin natin ulit yun, mga bossing, para matanggal man yan. Kasi nagbabadya na, malapit na matanggal Matanggal man yan, may bago na naman tayong paggagamitan or pupuntahan. May bago na naman tayong gagamitin para mailabas ang sentimiento ng taong bayan. Alam mo, natutuwa ako on the other hand. Na tinitira nila yung page natin. Ibig sabihin yung boses natin malakas. Ibig sabihin yung boses natin matibay. Ibig sabihin consistent tayo. Ibig sabihin nasasaktan ng mga punyeta sa lahat ng mga pinaggagawa natin dito sa social media, which is, yun naman talaga ang purpose. Ang purpose naman talaga is not to earn money from it, pero ibuksan ang isip ng mga Pilipino at somehow yung mga, or in the process, yung mga habang ini-expose natin, ini-entertain natin ng mga Pilipino at binubuksan natin ang isip ng mga Pilipino, in the process, marinig yan ng mga tarantado sa Pilipinas na mga magnanakaw at alam mo yung sumama loob nila, masaktan sila, mapahiya sila, yun naman talaga ang plano natin. Unyemas kayo. Mga balat sibuyas kayo, mga putang ina nyo, ginamit nyo pa yung mga fact checkers ng Meta para lang para lang maging kakampi ninyo sa pagsupil sa malayang pagpapahayag. Nagpapahayag lang naman kami ng mga saloobin namin patungkol sa mga nangyayari sa lipunan, mga kupal. O kung ayaw nyo pala na nasisita kayo, putang ina ninyo, magtrabaho kayo ng matino. Magsilbi kayo sa bayan. At nyo naman, ibigay nyo naman yung our money's worth. Kumbaga, binabayaran namin ng mga sweldo ninyo, pati mga palamon sa mga kabit ninyo at mga anak nyo sa labas, pati mga mamahaling gamit na binibili nyo sa kanila. Galing yan lahat sa pera ng taong bayan. Tapos, kapag sinisita kayo ng taong bayan, kapag kayo ay kinokontent ng mga taong bayan, pinipigilan nyo ang kanilang boses, mga hayop kayo, makakarma din kayo, mga kupal kayo. Pero hindi tayo hinto. Meron tayong isa pang YouTube channel, yung Boss Dada 2.0. It's gaining traction. I-follow nyo po yan. At syempre itong Boss Dada TV At lahat ng mga banateros, palaki ng palaki ang ating pamilya at marami pong gustong sumapi sa Banateros. Nire-review lang po natin sila. Kailangan kasi yung makakapasok sa atin siguradong para sa bayan, hindi para sa kita. Kailangan importante sa lahat yung talagang para sa bayan, yung hindi para sa clout. Dahil dito sa Banateros, ang pamilya ng Banateros ay talagang para sa bayan. At nagpapasalamat tayong muli, mga bossing. Alam nyo, naka-receive kami ng balita, naka-receive kami ng tawag patungkol sa yung nangyaring pagpunta namin dyan sa Davao City. Kasi kung matatandaan ninyo, ang pamilya Duterte, napakarami nang nag-traitor sa kanila. Napakarami ng mga tao na gumagamit sa kanila. Napakarami na din ng mga vloggers na gumagamit sa kanila for clout chasing lang or for clout lang.
Para lang sabihin na kami may connection, kami ganito, ganyan. Kami kasing mga banateros, never kaming nakihalo sa mga awayan na yan. O sinong pinakamalakas, sinong pinakamagaling, hindi kami nakikisali dyan. Ang focus ng banateros, hindi kami humihinto. Hindi kami humihinto sa sa pagbatikos sa kamalian ng gobyerno, hindi sa kamalian ng mga kapwa namin vloggers. Wala na kaming paki doon. Wala tayong mahihita ron, wala tayong mangyayari sa mga chismis na yan, yung mga gawa-gawang mga istorya kung ano-ano. May tama yan o hindi, basta hindi yan nakafocus doon sa bakbakan ng pagnanakaw ng pera ng taong bayan, hindi natin pinapansin yan. Anyways, magsimula na tayo. Ano lang yan, patikim pa lang yan doon sa mga naranasan namin sa Davao. Napakarami naming naranasan sa Davao. If ikukwento namin, talagang it will take us hours to finish kasi sobrang talagang napakaganda dyan sa Davao. Pero maraming importanteng issue, hindi importante yung experience namin sa Davao. Ang importante, yung mga balita sa Pilipinas. Palakpakan. At dahil dyan, simulan na natin. Naku po, matindi ang awayan. Matindi ang awayan mga bossing nitong si Inday Sara at si Claire Castro. Umiigting ang patotsyadahan ng dalawang ito. Wait lang, ayusin natin yung ating ayan. Ayan na. Matindi ang away nitong dalawa na ito mga bossing at gusto kong pagtripan natin. Ito si Claire Castro kasi, masyado naman kasi itong balat sibuyas. So, alam mo si Inday Sara, unbothered. Yan yung isa. Nung kausap namin si Mayor Basti Duterte, sabi niya, alam niyo yung ate ko, unbothered talaga siya. Wala talaga siyang pakialam eh. Wala talaga siyang pakialam. Alam ninyo, kung, di ba, sinasabi nung mga aktivista na kabado na siya, ganito, ganyan. Hindi. Hindi, sabi ni Mayor Baste, alam ninyo, you're not taking anything away from her. Bakit? The reason why unbothered siya. Katulad na yung mga banateros, sa dami ng kaso, death threats and all na tinatanggap namin araw-araw, humihinto kami, hindi. Na kinakabahan kami, hindi. Kutsa, sabi ko nga sa inyo, basta kami dyan, mabaril nyo kami, wala kaming problema. Basta, basta mabilisan lang, tapos ang problema. Ito si Inday Sara, wala siyang kinatatakutan. Ma-impeach siya, hindi siya takot. Makasuhan siya ng plunder, hindi siya takot. Bakit? Napakagaling eh. Tsaka basta ikaw, alam mo sa sarili mo, wala ang ginagawang kahayupan, di ka talaga matatakot. So, ma-impeach siya, okay lang. Tumakbo siya, hindi siya maging presidente noong 2022. Malakas siya. Dapat siya ang tatakbo presidente. Hindi siya tumakbo. Nag-vice president lang siya. Okay lang yan. Lahat sa kanya okay. Unbothered nga siya eh. Kung anong gawin ni Claire Castro sa sarili niya, sampal-sampalin niya yung mukha niya. Umpog niya yung mukha niya sa simento. Walang pakialam si Inday Sara. O kahit nga yan ngayon uminom ng lason ngayon yan at mamatay bukas. Walang pakialam si Inday Sara. Si BBM, walang pakialam si Inday Sara. Alam mo kung saan may pakialam si Inday Sara? Sa Pilipinas. Sa Pilipinas lang, sa welfare ng mga Pilipino, dun lang siya may pakialam. Pero yung atake nyo personal sa kanya, yung mga sinasabi nyo masakit sa kanya, mga paratang nyo sa kanya, she's unbothered. And she's ready sa lahat, mga bossing. Sabi nga ni Mayor, hindi talaga siya apektado eh. I don't know, hindi ko alam kung anong pinakain ng mga magulang ko sa kanya. But she's the toughest person na nakilala ko. Alam nyo ba dito sa Davao, sabi niya, siya talaga ang, kumbaga, siya ang reyna. Grabe daw talaga yung respeto ng tao sa kanya, pati sa pagdedesisyon niya. Kahit silang mga magkakapatid, tiklop sila. Parang sa pamilya nila, siya yung siga eh. Ganon si Inday Sara eh. So, you think sa pinagdaanan nitong mga Duterte na ito sa Davao, sa hirap na ginawa nila para mapaganda ang Davao, imagine na Davao, kompleto lahat dyan. Sindikato, rebelde, insurhensya, terorista, radikal, lahat nandiyan dyan. Lahat ng kahayupan nandiyan dyan. Sobrang gulo talaga sa lugar na yan. Imagine, yung nagawa nilang mapaganda ang Davao, nasa dulo na ng Pilipinas yan. Nasa dulo ng Pilipinas yan. Yung mapaganda mo yung Davao, napaka hirap ang kapagdadaanan mo. Talagang dugot, pawis, ang sleepless nights ang pagdadaanan mo para mapaganda mo yung lugar kung saan lahat ng kasamaan nandoon.
So ganun pinagtibay ng pagkakataon itong mga Duterte. Terorista, NPA, mga jihadist, mga magnanakaw, sindikato, mga drug lord, lahat yan nando dyan sa kanila. Pero hindi sila nasira. Bagkos, naayos. Nasira nga yung mga sindikato sa Davao, naayos nila. So you think lahat nitong mga pinagsasasabi nyo kay Inday Sara, lahat itong mga chismis ninyo tungkol sa kanya, you think she cares? Wala siyang pake. Kasi kahit sirain nyo ako, so long as maayos ang syudad ko, maayos ang bayan ko, wala akong pake. And katulad ni Pangulong Duterte na nagsakripisyo sa buhay, nagsakripisyo sa ng kanyang kalayaan dahil binangga niya lahat dito sa Pilipinas nung panahon niya. Repercussions yan ng pagbangga mo sa mga demonyo sa Pilipinas. Yung nangyari kay Pangulong Duterte, ano yan? Resulta yan ng pagiging mabuting tao ni Pangulong Duterte at inayos ang Pilipinas. Kaya si Inday, as early as now, natatanggap na rin niya yung same na na nangyayari sa tatay niya. Alam niya na, they know kung ano yung kapalit nitong lahat ng mga pinaggagawa nila sa bayang Pilipinas. Same goes with Pastor Apollo Kibuloy. Sakripisyo siya ng napakarami oras, pera para maayos ang bayang Pilipinas. Tingnan mo, nakakulong siya. Dito kasi sa Pilipinas, puro demonyo tao dito. And kapag gumawa ka ng mabuti, yung napakaraming demonyo na yan, magkakampi-kampi yan para pabagsakin ka. That's what's happening right now kay Pangulong Duterte at kay Pastor Apollo Kibuloy. And they're doing the same thing kay Inday Sara. Pero, ang hindi ninyo alam, nangyari na kay Pangulo, nangyari na kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa tingin ninyo, magagawa nyo pa yan kay Inday Sara? Wala na. Alam na ni Inday Sara yung gagawin niya. And the more na you are holding sa posisyon, the more na pinapakita mo sa mga kalaban mo na ayaw mong mawala sa posisyon, na napaka-importante sa iyo nitong bagay na to, the more na meron silang pinanghahawakan sa iyo. The reason why they cannot break Inday Sara, because hindi nila alam kung anong kahinaan. Hindi nila alam kung anong kahinaan ni Inday Sara. Oo. Katulad din kay Pastor Apollo Kibuloy, akala nila na nung tinanggal nila yung finreeze nila yung mga assets, na nung tinanggal siya sa simbahan, ikinulong siya, akala nila they can break the spirit nito ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi nila alam, mas palakas ng palakas ngayon ang Kingdom of Jesus Christ. Mas parami ng parami yung kanilang member. At si Pastor Apollo Kibuloy habang nakakulong, nakakatanggap pa ng mga napakaraming mga awards. So ibig sabihin, mali. Hindi ninyo kayang sirain itong tatlong ito, si Pastor Kibuloy, si Pangulong Duterte at saka si Inday Sara. Anong sabi ni Pangulong Duterte nung nandoon na siya sa Hague? Huwag na kayong umasa na lalabas ako dito. Okay lang, tanggap ko na yung faith ko. Ito talaga yung kabayaran sa mga nagawa ko sa bayang Pilipinas. I mean, kabayaran not in a negative way, but kabayaran sa pagbangga niya sa mga magnanakaw sa Pilipinas. Pinagtutulong-tulungan siya ngayon para makulong. Akala nila, nung dinala nila si Pangulong Duterte doon, akala nila tapos na. Bagsak ng mga Duterte. Akala nila ganun, pero hindi. Palakas ng palakas. Nung ginawa nila kay Pastor Kibuloy, akala nila pag kinuha nila lahat kay Pastor Apollo Kibuloy, akala nila yung strength ni Pastor Apollo Kibuloy kinukuha niya doon sa yaman nila, sa dami ng mga properties nila and all, sa dami ng sa yung siya yung maging sentro ng simbahan. Akala nila pag tinanggal nila yung kay Pastor, manghihina si Pastor. Di nila alam, mas pinalalakas pa nun. So walang kahinaan si Pangulong Duterte, si Pastor Kibuloy, at si Inday, walang kahinaan. At hanggang ngayon, clueless pa din ito mga putang inang mga kawatan sa Pilipinas kung papaano ba nila sisirain yung core netong mga ito. O hindi, sabi nga ni Pastor Kibuloy, ako, I don't have a family. My family is the church. Yan ang pamilya ko. So hindi nyo na masisira itong pamilya ko because my family is stable already. They can stand on their own. Even without me, yung service excellence na ibinigay ko tinuro ko sa kanila, yung way of life na itinuro ko sa kanila, enough yun para mag-grow sila on their own. And sa pagpapakulong nila kay Pastor Apollo Kibuloy, sa totoo lang, nakita pa na mas nalaman. Kasi ang mga nakakulong sa simbahan ni Pastor Apollo, kung tingnan niyo, ang nakakulong dyan yung 6. Yung 6 na yan yung pinakapundasyon. Siya yung 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oo, nakakulong yan. So, anong mangyayari sa simbahan? They're hoping na yung simbahan nila babagsak. Because yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa leadership nila, wala na. O ngayon, ang nagmamanage, ang nagpapatakbo noong kanilang simbahan at organisasyon, yung 7, 8, 9, 10, 11. Kumbaga, yung second na generation na ng mga leaders, sila na ngayon nagpapatakbo at alam nyo ba na sobrang naging mas malakas pa ngayon yung KOJC. Kahit na wala yung mga decision makers nila nakakulong, yung mga susumunod na mga leaders, nag-excel sila. So parang nakatulong pa nga ito sa simbahan ng Kingdom of Jesus Christ kasi for the longest time, itong mga to yung nagdidesisyon, yumabong sila, yung mga second generations ng leader nila, mas napayabong pa more than what they did. Yung simbahan nila. So, sabi nga ni Pastor so okay lang sa akin, nandito ako, nakikita ko naman yung mga kapatid ko, yung mga anak ko sa kingdom, nag-grow sila, okay lang sa akin. Akala ba ninyo, na-break din nyo yung spirit ni Pastor? Hindi. Ganon din kay Pangulong Duterte. O sa pagpapadala kay Pangulong Duterte doon, ibinabalita sa kanya na the people are now really, galit na talaga sila, na ayaw na talaga nila sa gobyerno. Lahat nagsasalita. So, yung sakripisyo ni Pangulong Duterte, nasayang ba? Hindi. O ngayon, dito kay Inday Sara, lahat ng anggulo, tinitingnan nila. Hindi nila mahanapan ng butas. Patawa-tawa lang, pangiti-ngiti lang, punta-punta lang sa mga, sa mga remote areas para, gampanan yung kanyang tungkulin. Gumamit pa sila ng Claire Castro, mainstream media, mga makabayan para pabagsakin si Inday Sara. Pero tinan mo, ano ang trust rating ni Inday Sara? Positive 23. Actually, mahina yun, yung positive 23 niya. Napakababa nun. Para sa isang vice presidente na nakakuha ng 32 million na boto ng mga Pilipino, alam mong yung survey na yan, katarantaduhan So yung positive 23 niya at saka yung negative 5 ni Bongbong, yung kay Bongbong palagay ko mga negative negative 50 yan. Tapos yung kay Inday Sara palagay ko at least mga nasa 70 yan. Sa totoong sa totoong bilangan ng masasaya at hindi masaya sa Pilipinas. So ngayon, eto si Claire Castro, akala niya sa mga ginagawa niyang patsaki-tsaki niya, yung mga pagpipresenta niya ng mga kung ano-ano, anak si Inday Sara ng ganito, anak si Inday Sara ng ganyan, bumabalik lahat sa mukha niya. Just recently, sinabi niya, mas nakakahiya daw na maging anak ka ng magnanakaw, ng pinahakurap. Gago ka ba? Pwede ba naman na si Inday Sara maging anak ng pinahakurap 6 na taon lang nagsilbi si Pangulong Duterte, wala pa siyang kaso ng korupsyon at ang ganda-ganda pa ng Pilipinas. Ang dami pang pandemic, walang masyadong nangamatay, tapos pandemic, tuloy-tuloy pa rin yung infrastruktura. Kung di ka ba naman tanga? Nung panahon ni Marcos Sr., 20 plus years siyang namuno, puro pagnanakaw ginawa niyan. Guilty sa plunder yan. Pati yung nanay, si Imelda, guilty sa plunder. Mga magulang ni Bongbong Marcos magnanakaw. Tapos ngayon may kaso rin si Bongbong Marcos ng pagnanakaw sa Pilipinas, pati yung anak niya si Sandro at yung pinsan. Tapos sasabihin mo na mas nakakaya si Inday Sara. Gago, ang nakakaya Claire Castro, yung alam mo na magnanakaw, yung mga amo mo, pero pinalilinis at pinababango mo pa rin yung papel nila. Ang masama, the reason why Bongbong Marcos has this negative na mga trust ratings, it's because of you. Napakabobo lang talaga ni Bongbong dahil akala niya yung ginagawa ni Yusek Claire Castro ay nakakatulong sa kanya. Hindi niya alam na yung ginagawa ni Claire Castro is lalong iniinis ng pagmumukha nito yung taong bayan at lalong nang gigigil. Kaya putsang spaghetti, pababa ng pababa yung rating niya. Ngayon nag-aaway itong dalawa. Sa awayan nitong dalawa, tinan mo sinabi lang ni Inday Sara, kasimple. Sabi lang ni Inday Sara, tinanong siya, ambush, na papunta siya doon sa libing ni Sir Bong. Tapos nandoon yung yung taga TV5. Sinabi, "Oy, meron ka bang Kasi nga yung mga media nga na yan, mahilig yan sa chismis. Kaya nga makikita nyo, di ba si Lauren Legarda, pinagalitan yung mga yan. Sinabi, "Hoy, tagilan nyo, bakit puro chismis ang tinatanong nyo? Ba't hindi kayo magtanong tungkol sa komite ko? Sa mga mga batas na ginagawa namin, ba't puro chismis?" So itong mga taga-media, wala na tong ginagawa kundi chismis, mapag-usapan. So, ma'am, ano bang anong Valentine message mo kay
music. Putang ina ba tatanungin mo si Inday Sara ng Valentine message tungkol kay Castro tayo na wala naman siyang pakialam sa buhay niyan. Wala naman pakialam si Bongbong sa Valentine's si Inday sa Valentine's si Bongbong. So ngayon nagtanong na, ano mga gagawa mo sa Valentine? Anong yung mensahe sa Valentine? Putang ina, di ba sana magkatuluyan sila? Kasimple-simple yun lang, kaikli-ikli ng sinabi ni Inday Sara. Putang ina niya, nabaliw si Claire Castro. Nabaliw. Tangina niyan. As in, pumuputok, sumasabog yung poker face niya na kunyari, pataf siya sa media, sa press briefer. Putang ina, deep inside, dinudurog siya. Ilang words lang, sana magkatuluyan silang dalawa. Sana magkatuluyan silang dalawa. 4 na words lang yun. Putsang ina niya, ang dami niya ng sagot. Tapos kung ano-ano na yung mga pinagsasasabi niya, 4 na words pa lang. Sa bawat nagsasalita si Inday Sara, putang ina, sabi ko nga sa inyo, malalim yung sugat niyan. At putya, duguan. Duguan si Claire Castro sa huling bakbakan nilang. Hilig mo naman kasi Claire Castro may pagbanggaan sa magaling. Wala ka namang galing, boba ka, inutil ka eh. Tapos nakikipagbanggaan ka sa malakas. O pakinggan natin itong kanilang away. Masaya to. Mahilig naman kayo sa chismis, dito natin dalhin yung usapan. Mindanao. Vice President Sara Duterte versus Palace Undersecretary Claire Castro. Si Claire Castro, nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siya na spokesperson ng Office of the President. Dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Sabi po niya ay nakakahiya tayo sa internationally. Mas nakakahiya po yata ito. Dahil ito mismo ay na-news at nandyan pa po ang kanyang mukha. Nagdadala daw ng kahihiyan si Claire Castro. Simple lang yun. Nagdadala ng kahihiyan si Claire Castro. 6 na words lang yan. Hindi na dapat daw pinakikinggan si Claire kasi dadala lang. Kasi nga yung mga media, tanong ng tanong sa kanya, ano po masasabi niyo sa sinabi ni Claire? Sabi lang ni Inday, hindi na ako interesado sa sabihin niya. Wala namang kwenta sinasabi niya. Nagdadala ng kahihiyan yan sa Pilipinas. Ba't pa natin pinakikinggan niya? Wala yan. Wala naman wala namang posisyon yan. Walang posisyon yan sa Pilipinas na nakakatulong sa bayang Pilipino. O mali, wala yang posisyon sa Pilipinas na nakakatulong sa Pilipino. Ang tinutulungan lang naman ni Claire Castro si Bongbong. Ang tinutulungan lang ni Claire Castro pabanguhin yung pangalan ni Bongbong. Sabi ko nga sa inyo, ang tae. Kahit kulayan mo ng pink, tae yan. Kahit budburan mo ng ng ginto yan, tae pa rin yan. Kahit na kahit saan mo ipahid ang tae, mabaho yan. So kung ang magpapabango sa iyo isang taong mabaho din ang utak, wala talagang mangyayari. So yun lang sinabi ni Inday, wala. Naghahatid lang yan ng nakakahiya yan sa bayang Pilipinas. Naghahatid lang yan ng Takay mo press officer natin ganyan. Nakakahiya yan. Sa history ng lahat ng mga press officer sa buong Pilipinas, kahit na sa buong mundo, walang ganyan ka Indio. Walang ganyang katanga, walang ganyang kabobo na nagpapakalat ng fake news. Mantakin mo sa hirap ng Pilipinas ngayon, putang ina, sa kanyang ganda-ganda. Ang taas na ng dollars, bagsak ang Pilipinas, bagsak ang pera ng Pilipinas, putya sa kanya, ang ganda-ganda. Ang dami ng mga krimen na nagaganap, ang dami ng mga video footages ng road rage, ng mga namamaril, ng mga mini-missile na yung mga sasakyan dito sa Pilipinas. Sa kanya, wala pa rin krimen. Ganyan ang putang ina niya, mambubudol yan katulad ng amo niya. Siyempre, sinungaling si Bongbong. Anong kukunin niya? Matuwid? Hindi. Kasi kung ako matuwid, kukunin mo ako, putang ina, hindi ako sasama sa'yo. Sinungaling ka eh. Madadamay ako sa'yo. O kaya ang kinuha ni Bongbong, isang taong walang prinsipyo, para bibigyan mo lang siguro ng sweldo, putyang ina, pagtatanggol ka na, basta walang prinsipyo, hindi ba sabi ko sa inyo, marami ng mga alok sa amin, tinanggap namin, hindi. Bakit? Dahil sa prinsipyo. Pero yung ikaw, dati kang bumabatikos, tapos putang ina, sa ngalan ng posisyon, sa ngalan ng sweldo, putyang ina yan, kahit na naghihirap na yung bayan mo, pipikit mata ka pa rin. Yun ang nakakahiya. So ang sabi niya, mas nakakahiya daw si Inday dahil nanuntok ng sheriff. Gago, dun nga siya sumikat eh. Tanga ka ba? Bobo ka talaga. Doon nga sumikat si Inday Sara sa pambubugbog niya ng sheriff eh. Tsaka, naikwento mo ba kung bakit niya binugbog yung sheriff? Kwento mo kung bakit siya binugbog. Wala kayo talagang kaalam-alam tungkol sa sentimiento ng Pilipino. Alam din nyo, sa hirap ng buhay sa Pilipinas at sa yung mga pelikula dito sa Pilipinas, ang haba ng litanya ko, pero matagal kasi kung hindi nakapag-vlog, pagpasensya nyo. Yung mga pelikula sa Pilipinas, yung bida, ginugulpe.
Yung bida laging mahirap, 'di ba? Yung bida laging hampas lupa tapos gumante, 'di ba? Yun ang gustong-gusto ng mga tao. Ginugulpi sa simula tapos babawi. Alam niyo yung ginagawa ninyo kay Inday Sara na sinisiraan niyo siya, ginugulpi niyo siya. Gustong-gusto ng tao 'yan kasi inaantay talaga nila yung pagkakataon na si Inday Sara na binubugbog niyo, yung magra-rise siya from the rubbles tapos sigang-siga siya. Putang ina, yun ang gusto namin. So ngayon, itong ginawa ni Inday Sara, pambubugbog dun sa sheriff. Putang ina yan. Doon siya nakilala ng husto. Inis na inis siya no? Yun lang yung sinabi ni Inday. Huwag na kayo maniwala dyan. Nakakahiya sa mundo yan. Ako umiikot ako sa buong mundo and majority ng mga Pilipino sa buong mundo na nakakasalamuha ko gigil sa kanya. And of course, kapag gigil sa kanya yung mga Pilipinos abroad, di kapag humingi na, kumusta nangyayari sa bahay nyo? Di yung Pilipino abroad, yun ang sasabihin. Ikukwento meron kaming spokesperson na bobo. May spokesperson kaming walang utak kulangot. Yun lang sinabi ni Inday Sara. Pucha, naglabas pa siya ng visual aid. Naglabas pa siya ng news clipping galing sa media. Sa ibang bansa daw nakalagay yung Philippine VP's death threat. President a security matter something. Official says. It's a headline. Kinukot lang nung news outlet na yan yung sinasabi ng mga opisyal dito sa Pilipinas. Which is si Bongbong at saka ikaw. Kinote lang kayo. Pero hindi sinasabi nitong media na to sa abroad na masamang tao si Inday. Pinasikat nyo pa nga si Inday. Hindi pa syempre malalaman ng mga Amerikano ano ba totoong istorya niyan. Sabi nung na pinapapatay daw siya, ipapapatay daw siya ng administrasyon. Pero pag may nangyari daw masama sa kanya, may nakausap na rin daw siya. Na kung may mangyaring masama sa kanya, quote and quote, kung may mangyaring masama sa kanya, may gagawin din silang masama sa kanila. Gantihan lang yan. Sabi ko nga sa inyo, iba mag-isip ang mga taga Mindanao. Sa Mindanao, walang kasuhan. Putangin na sa Mindanao, kapag ka nakapatay ka ng isang angkan, yung angkan na yun, uubusin ka. At hindi matatapos yan, yung away ng mga angkan na yan hanggat hindi na uubos ang mga yan o hindi mag-intervene ng militar. Ganyan ang kultura dyan. So yan ang kultura ng mga Duterte dahil mga Muslim, may mga dugo silang Muslim. Putang, patayin mo ko, good luck sa'yo. I'm not gonna take it sitting down. Di ba? Talaga ito si Claire Castro, napaka-inutil talaga. Presidente nag-threaten with her assassin laban sa Pangulo. Mas nakakahiya po ito. Grabe, no? Nakakahiya talaga si Claire Castro. Imaginein mo, hanggang dun lang siya. Nagpakita pa siya ng news clippings, kaikli-ikling, sinabi ni Inday Sara, natataranta na siya. Nakakakilig kaya yun? Nakakakilig kaya na marinig mo na, pucha, may mga usapang assassin sa Pilipinas. May mga usapang yung presidente gustong ipapatay yung vice president tapos yung vice president pumapalag. Ay, gustong-gusto nila yung istorya na yan. Hindi nakakahiya yan. Ipinapakita lang dito sa Pilipinas na putang ina, matatapang pala mga tao sa Pilipinas. And for some time, naging usap-usapan yan. Actually, ang nakakahiya, Claire Castro, yung balita na adik si Bongbong. Ang nakakahiya, Claire Castro, yung mismong kapatid ang nagsabi na adik si Bongbong. Na simula pa nung bata, adik na, hanggang ngayon, adik pa rin. Yun ang nakakaya. Tsaka ang nakakaya, yung magnanakaw na nga yung tatay mo, magnanakaw pa yung nanay mo, tas ikaw magnanakaw din. Yun ang nakakahiya, Claire Castro. At alam mo kung ano yung pinakamas nakakahiya? Ang pinakamas nakakahiya, Claire Castro, yung alam mo na sila Bongbong ganito. Alam mo na sila Bongbong magnanakaw pero pinagtatanggol mo pa rin. Yun ang pinaka nakakahiya. Tusada ang dalawa. Nag-ugat yan ang sabihin noon ni VP Sara na ginigipit umano ng Administrasyong Marcos ang mga kaalyadong senador ng bise. Pinasinungalingan niya ng palasyo. At ngayon nga ay pareho silang nahihiya para sa inaasal ng isa't isa. Giit ni Castro, hindi nakakahiyang magsabi ng totoo. Ang nakakahiya po ay umaming may kakilalang assassin at handang magpapatay. Hindi nakakahiya yung Claire. Ang nakakahiya nga dun ikaw. Ang nakakahiya nga, yung alam mo na basura si Bongbong, pinagtatanggol mo pa rin, tas dati kang hater. Dati kang hater ni Bongbong, binabatikos mo si Bongbong, tapos ngayon aso ka na ni Bongbong, yun ang nakakahiya.
At kung ako kapamilya mo, kung ako anak mo, putay, kakahiya kita bilang isang nanay. Mantakin mo magnanakaw, pinagtatanggol mo. Bakit mo na naman sinasabi magnanakaw? Hindi ba yun ang sinasabi? Na mga balita, nakawatan to si Bongbong, tapos pinagtatanggol mo pa. Nakakahiya yan, Claire. Yun ang nakakahiya. Ng Pangulo, ng First Lady, at ng dating House Speaker. Hindi nakakahiya. Alam mo ito sa akin lang. Opinion ko lang to, hindi to tama, mali to, malamang. Alam mo kung ang presidente magnanakaw, tapos ang asawa magnanakaw din, pati yung pinsan magnanakaw, inaabuso Pilipinas. Alam mo ba? Na kung yung mga yan bumulagta isang araw, alam mo ba ikatutuwa yan ng mga ninanakawan nila? Oo, ikatutuwa yan ng mga ninanakawan nila. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, kung sa tingin mo, mahal ng Pilipino si Bongbong, bakit nung nangangayayat siya, bakit nung meron siyang parang colostomy bag, bakit nung parang nagkakasakit siya na hindi ninyo inilalabas yung totoong sakit niya, bakit sa tingin ninyo tuwan-tuwa yung mga tao? That's because basura ng tingin nila kay Bongbong. So hindi nakakahiya yun. Kung sabi nga nila, kung yung isang talahib na nakakasira sa pananim, tabasin mo, ikatutuwa yan ng nakakarami. Hindi ko sinasabing pinopromote ko na mamatay sila, patayin sila. Hindi. Halimbawa lang, let's say for example, itong 3 subject na ito bangungutin. Hindi na huminga kinaumagahan. Wag patay na, walang ganun. Walang ganun mangyayari. Ayaw natin nun. Ayaw natin ng krimen. Pero naturally, itong mga to, mategi. Matutuwa taong bayan. Bakit? Di umanong kawatan Di umanong magnanakaw sa flood control Di umanong ganito, di umanong ganyan Mapapang-abuso matutuwa ba taong bayan yan? Masisiyahan pa taong bayan yan? Ang nakakahiya po ay hindi gumalang sa order ng court at manuntok ng sheriff. Bawal po yan sa batas. Hindi, di sana na-disbar siya. Di sana, nag-file ka ng disbarment case sa kanya. Pero actually, merong disbarment case sa kanya doon. Ano siya Hindi nga siya na-disbar. Ibig sabihin, even the Integrated Bar of the Philippines, the Supreme Court, believes na yung ginawa niyang yun, tama. Or mali man sa mata ng iba, pero yung ginawa niyang yun is dahil sa pagpapatupad pa rin ng batas. Inutil. Bukod dyan, hindi rin pinalampas ng palasyo ang eksklusibong pahayag na ito ni VP Sara sa News 5. Unang-una ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha. Yun yung ikinakatakot ko na baka isang araw magising na lang tayo, wala nang maayos na gobyerno, magulo na ang bayan. Kung ang Hindi ba sinasabi nga natin na the Philippines is beyond repair. If Bongbong Marcos with yung manner niya ng paglilid ng bayang Pilipinas, sabi ko nga sa inyo, may issue na addict yan. Kung ang isang addict ang nagpapatakbo ng isang tahanan, maniwala kayo, basurang tahanan yan. Hindi ba? Ngayon, ang tanong, for the next 2.5 years or for the next 3 years, mga bossing, same na pagpapatakbo ng ginagawa ni Bongbong ngayon. Tingnan nyo from 2022 to 2026, lubog na lubog tayo. Imaginein mo, another 3 years of this or even worse? What's gonna happen to the Philippines? Kung alam mo yung papalit sa bayang Pilipinas sa 2028, hindi niya kayang i-recover yung Pilipinas. Kung iboboto mo, halimbawa, iboto mo si Risa, si Lenny, sa tingin mo, papaano nila ililift yung isang bayan na lubog? Ang gagawin ng mayan, ilulubog nila ng ilulubog ng ilulubog ng ilulubog. Dahil puro bobo yung inilalagay ninyo Let's say for example, ma-impeach si VP Sara, walang Duterteng tatakbo. With yung ginagawa ni Bongbong Marcos ngayon sa Pilipinas na inuubos ang resources, na inuubos, sinisip-sip lahat. Sinisip-sip lahat ng mga kailangan sip-sipin. Maniwala kayo, wala na yan. Walang mangyayari. Sigurado palubog tayo ng palubog ng palubog ng palubog. Walang presidente na kayang iahon yan. Kung matinong utak utak ni Risa, utak ni Lenny, ilalagay mo utak ni Bam. Utangin na yan. Sabi ko sa inyo, hindi. Putsangin na, palubog na rin naman to. Palubugin na natin. Yun yung sinasabi ni Inday dito na wala ng Pilipinas by then. With the ginagawa ni Bongbong, and kung hindi siya magbabago at ipagpapatuloy niya itong galawang adik, wala nang mangyayari sa bayang Pilipinas. Kahit sinong presidente ilagay mo dyan, hindi niya na kayang i-recover yan dahil sa sobrang lalim ng kademonyuhan na ginagawa nila. Di ba?
magkakatotoo? Malamang mangyayari yan kung ang isang leader na iboboto sa 2028 ay isang Manchurian candidate. Isang puppet na isang bansa, baka nga maging probinsya tayo ng isang bansa. Huwag naman po sana. Diyos! Maging probinsya tayo ng ibang bansa. Alam niyo, pag pumunta kayo sa mapa ng Pilipinas, yung China nandito. Alam mo ba sa mapa ng Pilipinas, yung ganito, yung nakaharap sa dagat, puros kampo ng Amerika. Galit na galit tayo. Ayaw natin masakop tayo ng China. Pero putang ina, yung Amerika nasa Pilipinas na. Pinabayaan natin na masakop tayo ng Amerika. Gago, ilang EDCA sites yung binigay ng amo mo sa Amerika? Putang ina, siyam. Inutil ka. Sino ang tuta ng isang bansa? Putang ina ka. Alam mo nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi nga nakaporma yung mga kano. Tapos ngayon, nung panahon ni Bongbong, puta siyam na EDCA sites ang binigay nila sa mga natin sa kano. Tapos tayo pa nagbabayad ng ano na yan, maintenance dyan sa mga kampo na yan. Tapos sasabihin mo, tuta. Si Inday Sara, tuta ng anong bansa? Ano na naman bansa? Walang hiya. Kayo nga ang tuta ng Amerika eh. Tapos sasabihin nyo, si Inday Sara. Lahat talaga nung ipinapahid nila kay Inday, sila gumagawa. Nakakadiri talaga. Bulag daw ang bise dahil hindi nito nakikita ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte. Showing the characteristics of an emotional vulture. Isang buitre. Galit na galit siya. Hindi yung analogy niya, yung mga ginagamit niyang salita, hindi na connected eh. Manchurian candidate, vulture, emotional. Ano yung emotional vulture? Ano yun? Hindi ko magets yun. Emotional vulture. Putang inang yan. Manchurian candidate. Hindi naiintindihan niya ng mga Pilipino, ma'am. Speak the language of the Filipinos. You cannot articulate it na maintindihan ng Pilipino. You want to sound intelligent, gagamit ka ng mga ganyang term na feeling mo naman natatalinuhan sa'yo. Tao, gago. Nakanganga sila, ha? Sino sabi nito? Anong vulture? Emotional vulture? Ano yun? O tama, may research ko ano yung emotional vulture. Ano? Lang gawa. Hindi rin nagustuhan ni Castro ang naging pabirong Valentine's message ni VP Sara sa kanya at kay PBBM. Giit ni Castro, pareho silang pamilyado ni Pangulong Marcos kaya hindi ito dapat nagiging biro. Biro nga eh. Biro nga eh. Matake. Masabi ko nga sa'yo, dapat magalit ka dun sa nagtanong sa kanya. Ma'am, ano bang mensahe mo sa kanila sa Valentine's? Putang ina niyan. May asawa na kayong parehas. Tinanong pa siya nung reporter anong mensahe niya sa Valentine's. Ano sasabihin nung reporter? Di sasabihin nung reporter, sasabihin niya sa reporter, ha? Mensahe ko sa kanila, hindi na mauna, hindi kaming close. Ayaw ko sa kanilang pareho. Sa bagay, ayaw ko sa kanilang pareho, tapos naglalandian sila, di bahala sila sa buhay nila, gusto nila na magkatuluyan sila. Obvious naman kasi, Claire, na medyo malandi ka kapag parang kinikilig ka ba, parang kang kinikiliti sa puwet kapag kasama mo si Bongbong. Tsaka obvious naman na yung pagtatanggol mo kay Bongbong more than ng pagtatanggol ng pamilya niya sa kanya. So, sa sobrang parang feeling ng tao, yung pagtatanggol mo kay Bongbong dahil kahit mali na, mabantot na, pinababango mo pa rin, parang mahal na mahal mo siya masyado. Kaya nga, ang wish ni Inday Sara, magkatuluyan kayo. Kasi mukhang hindi mo pa nga na ipagtatanggol yung mister mo nang katulad ng pagtatanggol ni Bongbong, ay pagtatanggol mo kay Bongbong samantalang yung mister mo, asawa mo yan. Yung mister mo, ilan ang anak nyo yan. Yung mister mo, naglalabing-labing, nagtsuktsuktsakan kayo niya. Pero parang mas pinagtatanggol mo or ipagtatanggol mo pa si Bongbong kaysa sa asawa mo O kaya sabi ni Inday, para matapos na lang yung panayam, sana magkatuluyan silang dalawa. Ngayon, mali naman pala yun. Hindi naman pala may asawa ka pala, may asawa rin si Bongbong. Ngayon na nga, may asawa kayong dalawa, kaya tigil nyo na yan. Hindi yung paglalandian nyo sa mga vlogs nyo, tigil nyo na yan. May mga asawa kayo parehas, di ba kayo nahihiya? Kaya galit na galit siya, gigil siya dito na sa sinabi ni Inday Sara, hindi magkatuloy. Kasi sabi ko, napaka-epektibo talaga ni Inday Sara, banateros talaga si Inday. Tang-inang niya, nagalit siya Ito po bang leader, tulad ni VP Sara, ang dapat nating hangaan? Oo. Siya talagang dapat namin hangaan. 32 million ang bumoto sa kanya at napakarami ng mga Pilipino ang gustong-gusto siya.
at dapat nating ilagay sa pedestal. Ang anumang salitang nagagaling Tangina, wala na siya masabi. Tangina, gigil na gigil siya. Talaga. Sino ngayon ang mukhang Chucky? Tangina, gigil na gigil siya. Ilan lang yun, oh. Sana magkatuluyan silang dalawa. Apat na salita lang. Putsang ina, ang dami niya ng mga pinagsasabi. Emotional vulture. Ito ba ang gusto natin, Presidente? sa kanya ay puro paninira, puro insinuation. Parang ikaw din. Ganyan lang din ginagawa mo. Puro paninira, insinuations, puro pagbatikos. Yan lang din naman ginagawa mo. Wala ka naman ng ibang ginagawa kundi sirain sila. Tapos kapag ka ikaw yung ginanon, iiyak ka. Huwag ganun, ma'am. Huwag balat sibuyas. Pangit ka na nga eh. Maarte ka pa. Puro ka-immoralidad. Ang Pangulo po ay mayroong pamilya, mapagmahal na asawa, mabuting ama. At ako rin po ay may pamilya. So sa isang tulad na ni Vice Presidente, Wala kasi siyang pake. Kung may pamilya ka, si Bongbong may pamilya, wala siyang pake. Oh, may pamilya ka pala. Ba't ka nasaktan sa sinabi niya? Madali lang naman sagot dun eh. Ay malabo naman kasi yun eh, na magkainla. Hindi na dapat pinapansin yung mga ganon. Besides, joke man lang niya siguro yan. May pamilya ako, may pamilya si Bongbong. Hindi naman magkakatotoo yan. Hindi na natin dapat pinag-uusap. Dapat ganun lang, hindi. Talagang apektado si ate. Talagang putang ina, bumubula ang bibig ni ate. Talagang parang putang ina, mahihimatay na si ate. Pucha yan. Sabi ko nga sa iyo, Claire Castro, dito sa palitan nyo na to, pinagtatawanan ka ni Inday. Sabi ni Inday, tinan mo, putang ina, gigil na gigil si Tangaw. Gigil na gigil si Gago. Yan lang yung sinabi ko, magkatuluyan sila, naiinis siya. Ako nga sinasabi niyo ako, magnanakaw ako, Inday Lustay, kang ano-anong binabato nyo sa akin kahit walang katotohanan. Nakikita nyo ako nagbe-breakdown, nagme-meltdown katulad nito. Dinidepensa ko sarili ko. Nakikita nyo, dinidepensa ni Inday Sara yung sarili niya kapag kung ano-anong binabato sa kanya. Sinasabi lang niya, wala yan. Puros ano lang yan, puros kaikikan lang yan, kabubuhan lang yan, patunayan na lang nila. Wala akong pake dyan. Ganun lang si Inday. Tinan mo to, kasimple-simple na sinabi ni Inday. Sana magkatuluyan sila. Magkatuluyan sila, kita mo. Tinan mo, putangin na, bumubula ang bibig ni Claire. Huwag kasi kayo makipag-asaran kung hindi kayo marunong mang-asaran tsaka hindi kayo marunong tumanggap. ito po ay napakababa bilang babae. Panawagan tuloy ni Yusek sa mga kaalyado ng bise. Isang hiling. Maaari niyo po bang turuan ang Vice Presidente sa kanyang communications? Bigyan niyo po ng Comms 101. Wow, Comms 101. Gago, ikaw ngayon binabatikos dahil wala kang Comms 101. First off, hindi ka marunong ng pronunciation, wala ang mali-mali grammar mo. Bobo ka. Abogado ka naturingan pero tanga ka. At hindi mo na i-communicate sa tao yung mga magagandang nagagawa ni BBM. Ito sa mga pinagsasasabi mo, anong nagawa niya sa bayan? Sa mga pinagsasasabi mo na yan, anong nagawa niya sa Pilipinas? Wala. So kung meron dito dapat turuan ng Comms 101, ikaw yun. Dahil wala kang alam. Isa ka lang dating vlogger na ginawang press communication officer na nagbabasa lang naman dyan. Nagbabasa ka na lang, hindi mo pa mapaniwala tao. Yun na nga lang ang trabaho mo, magbasa ng gagawin ni Pangulong, ng ginagawa ni Pangulong Marcos sa bayan, hindi mo pa na-deliver. So kung meron ditong dapat turuan ng Comms 101, ikaw yun. English 101. Dapat ituro sa'yo. Inutil ka. Wala kang alam. Tiyangin lang yan. Pinagtatawanan ka nga ni Malutikia dahil mali-mali pa yung grammar mo. Abogado ka ba talaga? Kaya ngayon ang pinagtataka na, abogado ba? Ang dami kong mga kilalang abogado. Grabe sa wordplay yan. Pero ito, emotional vulture. Manchurian candidate. Putangin na, pag tinanong mo yung mga kababayan natin tungkol sa Manchurian candidate, ha? Sino yun? Ano yun? Di nila alam yun. Bobo. Ilan lang ang nakapanood ng Manchurian candidate na palabas ni Denzel Washington sa Pilipinas? Hindi na maintindihan yun, ma'am. Paka-inutil nito gumawa ng reference. Sa huli, may Valentine's message si Castro kay VP Sara. Ang aking message, Valentine message sa kanya, VP Sara, spread love. Not fake news, not immorality. Don't be a Chucky. Yun na yun.
Don't be. So, ang punto nito, inasar ka ni Inday Sara. Tapos, sinagot mo siya ng inaasar mo din siya. Pero ikaw, galit na galit ka sa pang-aasar niya sa'yo. Pero, sa bandang dulo, inasar mo din siya. Kumbaga, ayaw mo, sinasabi mo na ayaw mo nung ginagawa niya, nung sinabi niya, tapos, at the end of your bullshit na speech, binalahura mo din siya. Oh, ano yun? Dapat practice what you preach. Kung ako, ang Valentine message ko sa'yo, sana maging okay kayo ng mister mo, mag-date kayo, magkaroon kayo ng quality time together dahil busy ka bilang isang busy presidente. So, I hope that you can spend more time with your family because family is everything. Di ba? Family is love. Dapat ganun. Oh, para sana na-justify mo yung pangbabatikos mo sa masamang sinabi niya sa'yo. Hindi eh. Nagsabi siya ng masakit sa'yo. Tapos, nag-retaliate ka. Dapat hindi ka marunong magalit pag nagre-retaliate ka. Kaya mo naman palang mag-retaliate, just retaliate. Huwag ka na yung, ganito ba ang gusto nating presidente? Ganito ba ang gusto nating Ganito ba ang vice-presidente ang gusto nating mag-lead ng bayang Pilipinas? Tanginan yan. Practice what you preach, ma'am. Dapat mauna ka. Sa'yo mismo dapat nanggagaling yung mga magagandang asal. Kung gusto mong turuan na magandang asal yung isang tao na hindi maganda yung asal, dapat hindi ka nakikipaglaro ng batuhan ng putik sa kanya. Dapat ipinakikita mo na lahat ng sinasabi niya, wala kang pake. Katulad ni Inday Sara, sa mga pinagsasasabi niyo sa kanya, wala rin siyang pake. Tanginan niyo, mag-aral nga kayo sa akin, ha? Mag-aral kayo sa akin ng mga tamang asal. Puros kayo mga tanga eh, ha? Ayan kasi yung full interview niya. O, panoorin natin, ha? May niluto ding United Opposition para labanan ka daw sa 2028 presidential elections. And possibility na si Senator Riza or si Mayor Leni Robredo yung itatapat kung sila yung tatakbong standard bearer ng United Opposition na niluluto any committee. Assuming na meron pa tayong bayan, Ang plans mo sa 2028 elections, tatakbo ka ba for president? Or kailan ka mag-decide kung tatakbo or hindi talaga? kano sa ganito, nagsulti ko nga maghatag ko sa ako ang desisyon. Sa this year, 2026? Oo, naaman din ang tubag din ha. 2026 naman. Sige. Nadiri ang ano. Habi na tang Homan VP sa kanya, makampo na. Sige ka to VP, kailan VP? Paulit na lang. Ayoko na ulit-ulitin yan, paulit-ulit na yan, 2019, 2022. So wala kang plans pa sa ngayon na? Mangumusta sa mga tao. Humanak ka! Ano na pa, VP? Tinawag na kasi ningalingan ng Malacanang ang statement mo na hinaharas mo ng administrasyon ang mga kalyado mong senador na kaya dumidistansya ka. Ang sabi ni Claire Castro or ng Malacanang, tell it to the Marines. Sinasabi ko na nga paulit-ulit na na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siya na spokesperson ng Office of the President. At syempre, kapag nagsasalita ang Office of the President, nakikinig ang buong mundo, hindi lang yung mga kababayan natin. At syempre, kapag ganun yung nagsasalita at ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. VP, sa February 23 na ang confirmation of charges, kaya FPRD ng ICC. Ano yung Pila pa yung nabiling dira? Tulo na lang. Expectation natin Gusto ko sa mga confirmation amiga. of charges. Expectation natin. Yan ba? Ngayong 23 February. Hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa confirmation of charges dahil hindi ako kaparte ng paghahanda ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mahalaga ay meron siyang mga abogado na kamiting niya lagi ngayon at kausap niya lagi ngayon para mapag-usapan nila yung paghahanda nila para sa confirmation of charges. Ano ka ba, VP, na kakatigan ng ICC or kakatigan tayo, si FPRD ng ICC?
Malayan sa confirmation of charges. Ang dasal natin ay dapat maging patas ang korte. Kahit sa ang korte man yon sa mundo, yun yung dasal natin, no, na maging patas ang korte. VP, alam niyo ni FPR na namatay yung kapatid niya. Ano yung reaction niya? Oh, no comment mo na dyan. Next. So, VP, the upper chamber formally adopted Senate Resolution 37 expressing the sense of Senate in condemning recent public statement issued by the Embassy of the Republic of China concerning the Philippine officials and institution last February 29. So may resolution na ngayon ang Senate na yun nga, na di-condemn nila yung nagpirma yung 15 senators condemning Embassy of China and other officials of the Republic of China. Bilang Vice President, ang posisyon ko dyan, sa usaping diplomasya at foreign affairs, dapat doon yan sa loob ng Office of the President at sa Department of Foreign Affairs. VP, anong take mo sa nangyayaring world war between our country and the Chinese officials with regards to West Philippine Sea? Hindi ko nabasa yung World War. Wala akong nabasa sa mga sinasabi ninyo na World War. Ang sa akin lang ay dapat ayusin natin ang ating relasyon sa lahat ng mga kapitbahay natin at sa lahat ng iba pa. The request of former President Rodrigo Duterte's legal team in the prosecution to add new pieces of evidence to be used in the proceedings. Hindi ako makapagkomento dyan. Ang pinaka... VP, first, good news. Tumaas yung net satisfaction ratings mo according sa SWS survey. Oo. Tumaas ng plus 6 points. So, more than 50. So, any VP? Lagi naman, may survey o wala. Nagpapasalamat kami lagi yung mga kasamahan ko sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Ako bilang Vice President, nagpapasalamat kami sa patuloy na suporta ng mga mamamayan natin, mga kababayan sa mga programa, proyekto at aktibidad ng Office of the Vice President at syempre yung mga lakad ko. Si PBBM, negative 5 yung net satisfaction ratings. Oo, well, hindi ko masagot kung bakit negative 5. Ay sa akin lang, paniwala ko, tinitingnan ng mga tao kung ano yung mga nagawa ng isang opisyal para sa bayan. At doon din sila nagbabase sa kanilang pag-assess o pagbigay ng rating para sa isang opisyal ng bayan. VP, reaction mo sa pagbasura sa House of Justice panel sa impeachment complaint ni PBBM na kung doon ka mo insufficient subsidy. Basura na ito niyang impeachment complaint. Wala akong komento dyan kasi hindi ko naman napanood yung proceedings doon sa... Ito, tinan nyo si Inday Sara. She's only answering the questions that she can answer. Hindi siya katulad ni Claire Castro na wala nang alam, bobo na nga, sagot pa ng sagot. Kasi pwede naman kasi na pag may tinanong sa iyo, you cannot answer. Kung hindi mo alam, doon pinapahamak mo lang sarili mo pagka ganun. So dito mo talaga malalaman, mga bossing, na ito si Claire Castro, wala talagang utak. Pwede naman di ba? Tsaka nagdedepende lang naman yung sagot niya doon sa mga tanong O ba't hindi mo kayang tanggapin nyo? Di pag tinanong ka rin, sumagot ka rin na sa'yo. Kaya yung mga sinasabi niya, sagutin mo ng factual, hindi yung sasagutin mo ng pabalang, tapos ini-expect mo, irespeto ka. Ilan tong Claire Castro na to? Justice Committee. Pero, yun. VP, sabi niyo naman kanina na walang ginawang impeachable offense si PBBM. Wala para talaga para sa'yo or meron? Para sa akin, personal ko na opinion. Ako di ba ang nagsabi pinakauna na impeachable offense yung pagpirma ng budget na alam mong galing siya sa bill na may mga blanco at merong mga insertions. At syempre, impeachable offense din yung humihindi ang isang opisyal kapag merong nagtatanong ng competency niya na mamuno at may nagsasabi na gumagamit siya ng illegal na droga. So are you parang opposite ka doon sa ano tawag ito?
parang result ng House of Representatives na ibasura. Hindi ko kasi nabasa yung impeachment complaint kay Pangulong Marcos. So hindi ko masabi kung yung mga sinasabi ko ba ngayon ay nandoon. Pero ako bilang Vice President, kapag merong challenge sa fitness ko, paniwala ko, hindi ako pwede humindi. Kasi nag-oath ako eh. At sinasabi ko doon na I will preserve and defend the Constitution. And paano mo ma-preserve and defend ang Constitution, ang saligang batas, kung wala ka sa tamang pag-iisip? VP nag-file ang religious group ng third impeachment complaint against you. So ano yung comment mo? Kumusta yung paghahanda ng iyong defense team doon sa mga impeachment complaints nito? Paniwala ko naman na naghahanda sila, nag-aantay sila ng opisyal na kopya sa lahat ng mga reklamo. Mga sinasabi ko doon na I will preserve and defend the Constitution. And paano mo ma-preserve and defend ang Constitution, ang saligang batas, kung wala ka sa tamang pag-iisip? VP nag-file ang religious group ng third impeachment complaint against you. So ano yung comment mo? Kumusta yung paghahanda ng iyong defense team doon sa mga impeachment complaints nito? Paniwala ko naman na naghahanda sila, nag-aantay sila ng opisyal na kopya sa lahat ng mga reklamo. At ang sa akin lang ay hindi ako nagkulang ng paghahanda sa kung anumang mangyaring mga impeachment dahil noong nakumpirma ko mula sa opisina ni dating Speaker Martin Romualdez na totoo nga pinag-uusapan sa loob ang impeachment ay naghanda na rin ako. Kumuha na ako ng defense team. Yun. Di ba? Malulupit kasi talaga yung mga binitawang salita dyan ni Inday Sara. Enough para talagang bumula ang bibig nito ni Auntie Claire. Oo, walang hiya na yan eh. Minsan, kailangan kapag ka marunong kang bumatikos, marunong ka rin tumanggap ng batikos. Parang kami, marunong kaming bumanat. O, pag dinimanda kami, tatanggapin namin yung ganun talaga eh. Yan talaga buhay. O, kailangan, medyo matatagang loob mo. Hindi dapat iyakin. O, hindi ba? At sana nagustuhan ninyo yung content natin ngayong araw na ito. Magkita-kita tayo ulit mamaya. Mag-upload tayo ng maraming mga videos today para makompensate yung mga araw na hindi tayo nakapag-usap. Abangan ninyo yung mga susunod nating content. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Like, share, subscribe, and enjoy this channel hanggat nandito pa ito. Kasi pag wala na ito, walay na, nga na. Mabuhay kayo. See you again next vlog.